So magandang araw sa lahat para at least mga ano natin. Eto, yung defense lawyers. Defense lawyer slams ombudsman tinatrabaho remarks warns of harm to judicial independence. Hindi kasi ito guys no. Ito matagal na to. Matagal na ang busit nito eh. Huwag mo kasing kamay mapapano. Oh, nakita niya ba si Sarihing grade 4 Padilla noon? Ayun sana po, no? Wag po muna kayong aalis at magdi-discuss lang po tayo. Magdi-discuss lang po ako ng panandalian, mga tol, no? At maraming salamat po, no? Sa pagsuporta nyo kay Banat Boy. Neto! Apat na maleta, boy, bumaliktad na eh. Pero sila pa rin yung papanagutin. Si Balikod spokesperson na? Kingin na. Spokesperson na ni Ombudsman, ganon? Maleta case, gumuho. Yung apat na testigo bumaliktad. Ombudsman lumalaban pa rin. Palaban si Ombudsman. Ano nangyari, Ombudsman? Ba't masyado ka naman palaban? Ito mga mandirigma, no? Kapag may testigo ko, no? Kapag may testigo ka nagbigay ng mabigat na salaysay, tapos biglang apat sa kanila, biglang bumawi, ano yung unang gagawin ng isang seryosong investigator? Magagalit ba? Magbabanta ba? O, sandali, bakit kayo bumaliktad? Kasi simple lang naman, di ba? Kung yung objective ay truth, dapat hindi mahalaga yung pabor sa iyo o laban sa iyo yung bagong testimony. Ang mahalaga, ano yung totoo. Pero ngayon, interesting yung nangyayari, no? Ito ngayon lang, May 18, kahapon, Maleta Boys. Oh, may 18 Maleta Boys, tapos 4, nag-recant. Pero si Ombudsman, ano trip mo? Pwede raw maging accessory pa raw, mga ganon. Wow! Hindi ba dapat, di ba? Tingnan muna natin, tanungin. Bakit kayo bumaliktad? Ano nangyari? May nag-pressure ba sa inyo? May nagbayad ba? May nangako ba? May nag-coach ba? Kung wala na ganon, bakit kayo nagsisinungaling noon? Iyan yung investigasyon. Tuturo ko pa basta naman niya yan. Boss Alone TV, shoutout. Boss Densable. Ganon yung investigasyon, hindi yung, bumaliktad ka sa dati mong kwento. Kung hindi ka kasama, kung hindi ka kasama sa kaso, kakasuhan ka na lang din. Mali eh. Kung ganon yung dating, hindi ba natural na magtanong yung publiko? Pero guys, kagaya naman lagi na sinasabi ko rito, let's be fair. Hindi rin ibig sabihin na dahil nag-recant yung 4, automatic na totoo na yung bagong statement nila. Hindi ganun yung batas. Pwedeng nagsinungaling sila noon, pwedeng nagsisinungaling pa rin sila ngayon. Pwedeng may ibang dahilan. Kaya kailangan ng corroboration evidence, di ba? Kailangan ng documents, records, bank transaction. Kung meron silang CCTV, dapat meron din. Digital evidence, independent witnesses. Hindi sapat yung sabi niya eh. Hindi rin sapat yung binawi niya eh. Di ba? Ngayon may isa pang nakaka-intriga. Ito very, very interesting. Di ba? Nung July, naglabas yung DOJ ng resolusyon para magsampa ng perjury at cyber libel case laban sa 18 Maleta Boys. Kay Attorney Balikod sa ilang kaso. At sabi ng DOJ, may mga reklamo na ring dismiss dahil kulang sa pirma o sa prima facie evidence yung with reasonable certainty of conviction. So ibig sabihin, hindi naman basta-basta tinanggap ng DOJ yung lahat ng aligasyon. May isinulong, may ibinasura, may proseso. Kaya ang tanong, bakit hindi ganun yung approach sa lahat ng testimony? Kung may nag-recant, investigate. Kung may nagsinungaling, prosecute nang may ebidensya. Kung may nag-pressure ba? Diba? Hanapin ko sino. Kung may nagbayad, follow the money. Like what we always say. Follow the money. Diba? Napakasimple eh. Kaya dito, ang sarap sarcastikin niya Ombudsman. Kung talagang solid yung kaso, bakit takot sa pagtatanong?
Kung talagang credible yung witness, bakit hindi ayang subukin ng korte yung credibility nila? 'Di ba? Kung may ebidensya, ilabas yung evidence. Hindi yung putya, bawat development puto. Hindi, political conspiracy. Manipulation lang yan. Sila yung may pakana. Puta, mga kapatid, no? Courtroom ito, hindi teleserye. Hindi winner yung pinakamalakas sumigaw. Winner yung pinakamalakas yung ebidensya. At para sa ombudsman, ito yung tanong natin ha. Kung 4 na testigo yung bumaliktad, hindi ba mas mahalaga malaman kung bakit sila bumaliktad kaysa piliin silang manatili sa dating kwento? Ano, ikaw bahala pumili, ganun? Kung may nagsisinungaling, sino yung nagtulak sa kanila? Kung may nagbayad, sino yung nagbayad? Kung may nag-coach, pucha, sinong nag-coach? Si Coach Jared? Coach. At kung wala naman, patunayan nyo. Because, di ba, that's what an investigation is supposed to do. Pero hindi natin kailangan magdeklara ngayon na tapos na yung kaso. Hindi naman po ganun eh. Hindi rin natin kailangan sabihin, pucha, guilty na ang ombudsman. Ang kailangan lang natin ay isang napakasimpleng principle. Follow the evidence. Kung matibay yung testimonya, patunayan, di ba? Kung false, patunayan. Pucha, kung yung recantation is genuine, alamin natin kung bakit nag-recant. Kung may intimidation, hanapin kung sino. At kung may fabrication, panagutin yung gumawa. Di ba? Kaya yung tanong natin Ombudsman, hinahanap pa ba natin yung katotohanan o hinahanap natin yung testigong babagay sa kwento? Ano ba? Gusto mo yung babagay lang sa kwento? Kahit saan to humantong, doon tayo dapat sumunod. Hindi sa political narrative, hindi sa political media, hindi sa pinakamalakas na sigaw. Ebidensya, testigo, corroboration. Yun yung dapat na magdesisyon. At kung talaga matibay yung kaso, walang dapat katakutan sa pagdating sa pagbubusisi. Oh, yun lang. Hanggang sa muli. Kita-kits. Bye for now. Ciao. Hindi pa. Meron pa. To sunod nating topic. Who is prosecution's first hostile witness? Gina Acosta. Sino ba si Gina Acosta? No? Ito kasi 500 million cash, 4 na bag, isang SDO. Coincidence lang ba lahat? Davao to OVP. May pattern ba dun sa confidential funds o nagkataon lang? Nagkataon lang kaya? No, mga mandirigma natin dyan. Ito yung gusto kong itanong Sa tingin nyo, coincidence lang ba talaga? Kasi tingnan natin yung numbers 500 million. 4 na magkakahiwalay na 125 million withdrawals ang OVP. 'Di ba? At ngayon, sabi rin ng dating landmark manager si Violeta Constantino, yung mga withdrawal na 'yon, no, ay kabilang sa pinakamalalaking cash transaction na nakita niya sa loob ng 32 years niya sa banking. At yun nga, isa yung 125 million. Nilagay sa 3 hanggang 4 na malalaking bag. Hindi to pelikula mga kapatid Hindi po to pelikula. Government funds po ito. Kaya natural lang. 'Di ba? Bakit cash? Tanungin natin, bakit cash? Bakit kailangan ganyang kalaki? 'Di ba? Hindi pero wait hindi lang to tungkol sa Pero yung mas malaki kasing tanong, who control the money, 'di ba? Si Gina Acosta ba ay OVP Special Disbursing Officer? Kabilang ba siya sa mga SDO na humawak sa release at liquidation ng confidential funds? Kasi yung naging testimonya niya, sabi niya ayon sa kanyang account, si VP Sara ay yung nag-instruct sa kanya na i-release yung 125 million kay Colonel Raymond La Chica. Pero kung ganun, bakit kay La Chica? Kung security officer siya. 'Di ba? Ano yung legal operational basis kung bakit sa kanya napunta yung cash? Hindi natin kailangan mag-conclude agad na illegal Simple lang, ipaliwanag. 'Di ba? Ano naman ang tapat na kaalaman mo kay Shelo Magno? Ano ang tapat? Kita mo naman ayusin mo yung tanong mo. Sasagutin ko yan. Kung maayos yung tanong mo, Boss Dinge.
Pag naayos mo yan, sige. Malay mo, patulang kita. Ngayon, dito naging interesante yung pattern eh. 'Di ba? Kasi, hindi lang naman isang withdrawal yung pinag-usapan. May 500 million total OVP cash withdrawals, 'di ba? Yung naitala. 4 yun na 125 million checks. At may mga nauna ng kontrobersiya. 'Di ba? Dun, patungkol sa liquidation ng confidential funds. May mga dokumentong kini-question, may mga acknowledgement receipts, may mga issues tungkol dun sa timing at the location ng alleged disbursement. May mga taong kung paano physically ipinamahagi yung malaking halaga ng cash, di ba? Sa maikling panahon. Kaya yung tanong, isa-isang pagkakataon lang ba to? Yung 4 na yun, pagkakataon lang? Kami mga kakampings, guilty si Sara Lustay sa Confi. Dapat magbotohan ang mga, oo, dapat. Di ba? Hindi kasi feeling ko, baka may systematic pattern eh. Kasi dito mapapatanong ka eh, kung may SDO, may accounting procedures, may COA, may liquidation requirements, may documentations, may rules, pati bakit kailangan magkaroon ng ganong kalaking cash transaction na kailangan pa nating himay-himayin ngayon, di ba? Pati meron siya, may mga tauhan siya eh. May SDO, may accountant, may COA, may liquidation requirements, may documentation, may rules. Pati kung inayos niya lang sana, hindi dapat, di ba dapat malinaw na agad? Saan galing? Saan dinala? Sino yung tumanggap? Ano ang ginawa? Sino yung nag-report? Nasaan yung supporting documents? Nasaan yung mga supporting documents nun? Di ba mga kapatid? Pera ng gobyerno yan, pera natin yan, pera ng tax. Hindi ba dapat mas boring yung sagot kaysa sa crime thriller? Yung tao ni Sara sa OBP ay tao din niya sa Davao as mayor ay correct. Karamihan bugok. Pero fair tayo ah. Hindi ibig sabihin na cash withdrawal, corruption. Hindi rin ibig sabihin questionable receipt equals automatic plunder. 'Di ba? At lalong hindi ibig sabihin pagka may pattern ng red flags, proven conspiracy na. Hindi po ganoon. Ang ibig sabihin lang natin, may dahilan para magtanong. At kapag pera yan ng taxpayer yung pinag-uusapan, karapatan natin magtanong. Yung pinakamalaking tanong, kung ang defense ay properly accounted for lahat. 'Di ba? Kung properly accounted for lahat, good. 'Di ba? Ipakita. Pero kung legal lahat ng procedure, mas very good. Ipakita lahat ng legal yung basis. Kung may legitimate na security purpose, paganda ng paganda. Ipaliwanag kung sino yung tumanggap. Paano ginamit, paano niliquidate. Kasi, alam nyo, no, hindi sapat yung confidential fund kasi. Malinaw naman motibo, untraceable pag cash. No paper trail, sumabit lang kay Mary Grace. Correct. Sumabit nandyan eh. Inimbestigahan na eh. Diba? Palusot mo, confidential fund kasi. Confidential does not mean accountability free. It doesn't mean accountability free. At hindi rin ibig sabihin na kapag confidential, confidential na rin yung sagot mo. Hindi po ganun yun. Kaya, wag muna tayo magbitaw ng hatol. Follow the money. No? Kung may legitimate explanation, tanggapin natin. 'Di ba? Kung may documentation, suriin yung mga document na ipinasa. Kung may discrepancy, ipaliwanag. Siyempre, kung may taong lumabag, dapat panagutin. Pero kung sasabihin natin, coincidence lang lahat. Ang tanong ko, gaano karaming coincidence yung kailangan bago natin sabihin, sandali lang, may pattern na to ha. Coincidence pa rin? Mga alipores ni Chucky Dal, binabayaran niya lahat, puro kurakot. Sabi ni Boss Alon TV. 125 million?